Natalo ko ng around $3,000 dito sa trade na to. Wala nang patumpik-tumpik pa, nag-buy na tayo. Dumire-diretso siya pababa. So, hindi ko na pinansin. Eto, NZD CAD trade ko. I-breakdown natin kung paano ko natalo. Natalo ko ng around $3,000 dito sa trade na to. Panoorin mo to hanggang dulo kasi i-explain ko rin kung bakit medyo nagsisisi ako dito sa trade na to. So, ready ka na ba? Let's go! Ayan, so ito yung pinaka-setup natin. So, syempre, pura tayo sa daily time frame. Makikita natin na, ayan, pataas siya. And ang kagandahan is, nalagpasan na niya tong level na yan. Sa 4 hours, kitang-kita rin natin na, ayan, tanggalin ko lang EMA 200. Ayan, nakita natin na pataas siya. So, siguro makita natin na, siguro unang nakita ng iba, lalo na sa mga experience, ayan, medyo nakita kayo ng semi na head and shoulders. So, actually, ang pinaka-hinihintay ko talaga dito is magkaroon pa ng isa pang mas malinis na right shoulder. Ayan. Okay, yan yung pinaka-hinihintay ko sa trade na to. And ang kagandahan kasi, bullish din ito sa mate radar. So, doon din talaga natin masabi na hindi talaga magic, formula, secret, holy grail strategy yung mate radar. So, don't trade it blindly. Make sure na alam mo muna yung ginagawa mo, especially sa technical analysis. And gamitin mo lang siya as confluence sa strategy mo. So, yun. Ito na nga ang nangyari. Punta tayo sa 1 hour time frame. Ayan. So, nakita rin ako ng magandang kandila dito. Ayan. Nag-green. Ayan. So, nakita ko never pa niyang natouch yan until now. Kaya, ang ginawa natin, wala nang patumpik-tumpik pa, nag-buy na tayo. So, to give a little bit of context, for the past 2 weeks, wala akong trade. So, ito yung pinakauna kong trade after 2 weeks. Ayan. So, ito lang naman, very basic lang. So, ito yung, ayan, first barrier natin. Ay, ito na lang para mas madali. Ayan, ito. And ito yung, syempre, yung second natin. Okay, so make sure na dalawa, no? And then, ayan. So, ito na, saktong-sakto. Ayan na nga yun. And then, 1 is 2. 2 ang ginawa ko na risk to reward. So, kung titignan natin, malayo pa talaga yan and safe pa talaga yan. So, pwedeng ganyan gawin ng market, TP pa rin tayo, or pwedeng ganon, TP pa rin, diba? So, ayan yung mga nasa isip ko na gagawin niya. So, ang nasa isip ko nga talaga pag pumunta siya dito and gumawa rin siya ng semi-pattern na reversal, ayan, pwede rin tayo mag-sell. So, yun yung mga tinignan ko dito sa trade na ito. And then, syempre, ito yung nangyari. So, syempre, unang-una, usually ganito yung mga trade ko, lalo na kapag magaling ka na talaga sa mga area of alignment, alam mo talaga kung saan nagbabay yung mga tao, magkakaroon talaga ng initial movement na favor sa'yo. Ayan, so yun yung nangyari. So, ang tanong is, magtutuloy-tuloy ba siya? Okay. So, yun na nga yung nangyari. Ayan. So, bigla siyang boba. Siyempre, medyo, ano kayang gagawin na to? Pero, ayan, kung titignan natin, August 7, 2026. First trade ko of the month. Tapos, NFP. Alright? So, NFP Friday yan. Ayan. So, ayun na nga ang nangyayari. So, ito yung NFP na candle and then dumire-diretso siya pababa. So, ano yung mga confluences natin? Ayan, so uptrend na daily, uptrend na 4 hours, merong magandang impulse candle dito. So, pwede natin sabihin yan as demand level. Tapos, sakto rin yung approach niya. Dahan-dahan lang din naman. Wala namang aggressive movement. So, ito siguro may aggressive movements dito, no? So, yun yung, nung na-place ko na yung trade, nagdadalawang isip na ako. Kasi nga, nakita ko nga na, ayun nga, may semi na mga aggressive candles dito pero hindi ko siya napansin. O, hindi ko na pinansin, di ba? So, yun yung mga blind spots natin minsan. No? Siyempre, hindi naman mawawala yan. Kahit na gano'n ka pa ka-experience sa trader, may mga ganito talaga na mga trades. Pero again, happy ako sa trade na to. And papasukin ko siya 80% of the time. So, dapat pala 90 to 100% of the time. So, 80% of the time, papasukin ko tong trade na to. So, siguro nagkaroon na rin ng something sa psychology ko na ang tagal ko nang walang trade, ganyan. So, okay lang naman yung pagbigyan natin yung sarili natin. So, for sure naman, makakabawi tayo. And syempre, inisip ko na lang for the last July, naka 6 trades ako. And for noon, panalo and 2 yung talo. So, if you keep on doing your system, that works. Ayun. In the long run naman, profitable ka naman. So, yun na nga. Actually, kapag nangyayari itong mga trade na to, nakita ko na lang na SL na pala. Hindi ko kasi siya inaabangan eh. Kasi ayoko nang nag-aabang tapos kakabahan ka, mag-iisip ka pa. So, more on set and forget talaga ako. Kaya,
hanggang 1:2 lang ako. Hindi ako nag-1:4, 1:5, 1:3, hanggang 1:2 lang talaga ako. Kasi gusto ko pagkalagay ko ng trade, punta na ako sa family ko, punta na ako sa business, sa TMT, and kung ano-ano pa ang gusto kong gawin sa buhay ko. At sa ngayon, ang favorite kong gawin ay ang magbike. Yun lang. So, okay rin na pinakita ko to sa inyo, no? Kasi yung ibang mga tao, sinasabi nila, lagi ko rin pinapakita is yung mga winning trades ko. Pero hindi naman totoo yun kasi kung makikita nyo, meron talaga ako mga videos na pinapakita ko yung mga losses ko. Kahit na minsan nahihiya talaga ako. Pero yun nga, para rin masabi na hindi naman talaga ako perfect. May mga times talaga natatalo ako, nagkakamali ako. So sa mga natatanong din, ano ba yung winning percentage ko? Gusto ko siyang stick to 70%. So minsan naglalaro 75, minsan 65, pero gusto ko siya 70%. So ibig sabihin sa 10, 3 yung talo, 7 yung panalo. So may mga downside yun, like for example, ayun, sobrang konti ng mga trades ko. So last month, 6 lang, parang 2 months ago, 4 lang. And para sa iba, nakaka-boring talaga yun kasi tagal mo maghihintay. Kumbaga, titingin ka sa charts, 30 minutes, 1 hour per day, tapos papasok ka lang 1 time a week. So, di ba, parang nakaka-boring. Pero para sa akin, mas okay na konti lang trades ko, pero mataas ang win rate ko. Yung iba kasi gusto nila, araw-araw silang may trade, araw-araw silang may profit or may loss. So, siguro sa kanila yun, iba ako. Pero dati, ganyan din naman ako, lalo na nung mga first few years ko, no? Pero, siguro depende na lang din sa lifestyle mo. Depende na lang din sa ginagawa mo sa buhay. Depende na rin talaga sa trading goals mo. Ako, gusto ko lang talaga mag-survive yung account ko and ma-multiply yung savings ko konti-konti. Let's say, kunyari, mag 5%, sobrang win na sa akin yun. Kaya nga sobrang saya ko na nag 40% ako na isang buwan kasi hindi naman yun talaga yung pinaka-target ko. Nagkataon lang talaga na sobrang ganda ng month na yun. Dati naalala ko rin kapag meron ako mga talong trade, sobrang naglulugmok talaga ako. Di ba? Tagal ko hinintay tapos talo. Pero siguro experience na rin na as time goes by, malalaman mo na ganun talaga eh. Kumbaga, part ng probability talaga. So, kung 70% or 60% yung win rate mo, talagang 40%, 30% matatalo ka. Kasama talaga yun sa buhay. So, hindi na natatamaan ng revenge trading or greed. Actually, mas tatamaan ka talaga nun kapag day trader ka, lalo na kung scalper ka. Pero pag swing, pwede pa rin, syempre, pero mas less likely. Lalo na kung yung trading plan mo is sobrang meticulous and meron ka lang talaga mahinihintay na mga moves. So, kung isa-score ko tong trade na to para sa akin, siguro, setup quality, nasa 8 out of 10. Execution, 8 out of 10. Management, di naman trade manage. Emotion, medyo may problema doon kasi nga tagal ko walang trade. Siguro 7 out of 10. I think yes, yun yung sabihin ko, it's a good trade but not a great trade kasi medyo nakita ko pa rin talaga yung reversal pattern. Pero, not bad naman. So yun, kung natalo ka this week or natalo ka last month, medyo may konting loss ka, okay lang yan. Dire-diretso lang tayo. Kasama talaga to sa pagiging trader. Tandaan mo, lahat ng malulupit na trader nang galing din sa mga malulupit na drawdown at ano nangyari, nakaangat pa rin sila at nagtuloy-tuloy pa rin sila. So yun lang, sobrang short lang ng video na to. Salamat and kita-kits tayo sa next one. If gusto mo pa mag-dive deep about mate formula, ayan, click mo lang tong video na to. Kita-kits.